I will find every way to Philippines. Sabi nga gano'n, because I don't want to be, ayaw doon niya maging bad, sabi niya gano'n. I want to be a good person and not bad person. My brothers didn't think of me when I was in Africa. Mga kapatid daw niya, hindi siya inaalala nung nasa Africa. Magkano ba yun siya nung message si Vivian, kausap ko. Tatanong ako ni Vivian kung kamusta daw ako. Sabi ko, mabuti naman. Sabi ko, kaso malungkot ako. Sabi ko, malungkot ako kasi uuwi na kayo. Wala na akong magagawa. Sabi ko. Tapos, oo, malungkot din ako. Sabi naman ni Vivian. Tapos, ayoko umalis. Sabi niya gano'n. Tapos, tatlong araw na kasi ako hindi nagpupunta sa kanila mga amigo. 3 days na. Tatlong araw po na hindi ko sila pinupuntahan. Gawa ng gusto ko kasi na makapag-isip-isip yung nanay. So siguro hindi na makatiis yung bata. Nag-message siya sa akin at kinakamusta ako. Tapos, eto sabi niya sa akin, Daddy, meron ako itatanong sa'yo. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko naman sa kanya, ano yun anak? Ayan o, ano yan? Tagalog, ayan. O, Tagalog yung tanong niya. Usually kapag si Vivian po ay nagme-message sa akin English tsaka Tagalog yan. Ganyan po. Kaya natutuwa ako kasi pinipilit niya kasi na matutong mag-aral. Pinipilit niya talaga matutong mag-Tagalog. So nung isang araw na ano na kasi ko parang give up ko na mga amigo. Nag-give up na ako. Nasabi ko hindi ko na papakialaman ang desisyon ng nanay mo kasi mas alam ng nanay mo ang makakabuti siguro para sa iyo, sabi ko, at saka sa mga kapatid mo, sabi ko sa kanya gano'n. Sabi ko, wala na akong magagawa kasi yun na yung desisyon ng nanay mo. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, Daddy, may tatanong ako sa iyo. Tapos sabi ko, ano yun anak? Kapag ba bumalik ako sa bansa namin, ano yung gagawin ko? Sabi ko, anak, di ko alam. Sabi ko sa kanya. Sabi mo pagka naging 18 ako, years old ako, ay pwede akong bumalik dito sa Pilipinas. Sabi ko, oo. Sabi niya, 2 years na lang magi-18 na ako. Sabi niya sa akin gano'n kasi 16 na siya. Sabi ko, anak, ano ba gusto mo? Sabi ko gano'n. Ito yung nagpaiyak sa akin mga amigo. Sabi niya sa akin, gusto kitang makasama, Daddy. Hindi dahil sa pera mo. Nalulungkot kasi ako mga amigo dahil itong nanay ay ang sinasabi sa mga anak. Itong nanay ay ini-inject sa isip ng mga bata na mahal nyo lang yung tatay Raul nyo dahil sa pera niya. At doon ako nasasaktan dahil mismong nanay ang magsasabi sa akin nun at sasabihin sa mga bata na hindi naman totoo. So naiyak ako kasi sabi gano'n niya na gusto kitang makasama hindi dahil sa pera mo. Gusto kitang makasama dahil gusto kong tulungan mo ko sa pag-aaral ko, hindi lang dahil sa pera mo. Yung pag-aaral ko ang mahalaga, sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya, I want to be someone responsible you in the future. Gusto ko maging responsable, sabi niya, in the future. Kasi syempre, alam niyo naman na pagka sila ay umuwi, kapag sila ay umuwi doon, sigurado lahat ng mga bagay na natutunan nila sa akin dito sa Pilipinas, mawawala na yun, makakalimutan na nila. Nagulat lang ako mga amigo na
isang bata, sasabihin na gano'n na hindi lang kita gusto makasama dahil sa pera mo. Ilang beses yan kanina pinag-uusapan. At yung nanay mismo ang nagsabi sa akin na nagsabi sa mga anak at sinabi rin sa akin na mahal nyo lang yung Tatay Raul ninyo dahil sa pera niya. At doon ako nasasaktan dahil mismong sa nanay nanggaling yun at sinasabi sa mga bata. Sabi ko wala na akong magagawa. Wala na akong magagawa kasi nanay mo ang masusunod. Sabi ko gano'n sa kanya. Ito, ayan yung mga message sa akin. Sabi pa niya, yung mga brother ko, sabi niya, yung mga kapatid ko sa Africa, hindi iniisip yung future kami ng mga kapatid niya. Sabi niya, hindi, yung mga kapatid ko sa Africa, hindi iniisip yung future namin. Sabi gano'n. Dami niya message, di na ako makareply kasi naiyak na nga ako eh. Sabi niya, I swear that I go to my country and I grow up and I will find every way to come. Nakakaiyak. Yung bata na dati ayaw naman nila pumunta dito eh. Si Vivian tsaka si Amir ayaw na pumunta dito kasi ando yung mga kaibigan niya, ando yung pamilya niya. Tapos nung time na nandito sila sa Pilipinas, yun yung na ano ko eh, yung nalaman ko na ayaw nilang pumunta sa Pilipinas ni Amir tsaka ni Vivian. Pero nung naipakita ko kasi yung love na tinatawag na kahit di ako magsalita, sabihin ko mahal ko kayo, na naramdaman nila sa akin yun eh. Tapos sobrang masakit lang para sa akin dahil yung mga bata na to sila yung gumagawa ng paraan para maiwan dito o para mag-stay dito. Sabi pa niya, I swear that if I go to my country and I grow up, I will find every way to come to Philippines. Sabi nga doon, because I don't want to be, ayaw doon niya maging bad, sabi niya gano'n. I want to be a good person and not bad person. My brothers didn't think of me when I was in Africa. Mga kapatid daw niya, hindi siya inaalala nung nasa Africa. But now, what I'm not doing bad things, they want me to be like them. Ngayon na wala siya ginagawa, gusto rin niya lang maging kagaya nila. Those children from my country want to study outside, but they don't have the opportunity. Yung mga bata daw na nasa bansa nila ay gusto mag-aral sa ibang bansa pero walang opportunity. God gave me it to me and my mother doesn't see and want it. Sabi niya, gusto kong maglaro ng basketball sa liga kasama ang aking mga kaibigan, ngunit hindi ko magawa dahil gusto ng aking nanay ay bumili sila ng ticket. Gusto raw niya maglaro ng liga, gusto raw niya mag-basketball pero maglaro ng basketball kasi sinasali siya sa liga eh. Tapos sabing gano'n na ano daw, mas gusto pa raw niya kasi gustong umuwi. So hindi ko naman kasi hindi ko na inano kaya ini-insist kay Chamame na maiwan yung mga bata. Isang beses lang ako nakipag-usap sa kanya. Isang beses ako napag-usap sa kanya, kinausap sa nanay ko. At kahit pa ulit-ulit ko sabihin, isang beses ko siya kinausap ko yung mga bata, kasama siya. Pero ayaw pa niya. Haba ng message niya sa akin, hindi ko na ma-replyan. Kasi ang ini-insist, ang pinipilit ng nanay at pati mga kapatid na dahil sa mga binibigay ko, dahil kaya gusto ko ng mga bata, lalo na yung mga kapatid sa Africa na naiinggit dahil yung kanyang mga kapatid ay nandito at gusto nila magsama-sama sila.
Naawa ako sa mga bata eh. Pero hindi na tama eh. Hindi tama na ipapasok sa isip ng mga bata na ganoon. Sasabihin sa akin. Kumbaga, sabi niya sa akin ng nanay na ganyan, kaya ka lang mahal ng mga bata dahil sa pera mo, dahil sa mga binibigay mo sa mga anak mo. Ganun ba yung 6 na taon, 7 taon niya na nakilala ko? Ganun pala ang tingin niya para sa mga anak niya? Naisip niya sa anak niya yon, samantalang nung umpisa pa lang nagpunta sila dito, ang gusto niya siguro ay hindi ko ibigay yung mga bagay na dapat natatanggap ng na gusto ko ibigay sa kanila. Ang gusto yata ng nanay maghirap sila dito. Ang gusto yata ng nanay paghirapan ng mga bata yung bawat kakainin nila. Kaya sabi, hindi na ako naka-reply kay Vivian. Ayan, message pa ng message sa akin. Kaya sabi ko kanina, kausap ko rin yung nanay. Kanina sasakyan kami kanina, galing kami sa Cabanatuan. Sabi ko, ano man yung magiging decision mo, yun na yun, hindi ko nababaguhin yun, at hindi ko ipipilit yung gusto ko at gusto namin. Sabi ko gano'n. Basta ako, ikaw ang nanay, ikaw mas nakakaalam para sa iyong mga anak. Kaya sa totoo lang, yung ganyang pagme-message sa akin ni Vivian, yun yung nakapagpapalungkot sa akin. Kasi yung mga bata talagang pilit na inilalaban yung future nila. Pero sasabihin na ibang tao, mag-move on ka, Rowel, mag-move on ka sa yan, at paawin mo sila. Hindi kasi kayo ang nakaka-experience ng nai-experience ko ngayon, kaya matinan yung sabihin sa akin na mag-move on. Dahil nung sila ay pumunta dito sa Pilipinas, walang social media, nilaban ko yun, nang kahit maraming tao ang ayaw na pumunta sila dito sa Pilipinas. Kaya nung mga bata, na-experience nila yung buhay na meron dito, kung paano ko sila inalagaan, yun yung gusto na hindi maranasan ng mga bata. Gusto maghirap pa din. So sabi ko sa nanay, kung kaya naman, bakit hindi yun ibigay para sa mga bata? Ayaw daw niya maging tamad, ayaw daw niya ng ganoon. Hindi yun. Ang point doon ay nag-aaral na mabuti yung mga bata. Tulad ni Kylie. Si Kylie, hindi namin inuutusan niya pagka nag-e-exam. Pagka sinabi kong maghugas ng plato, maghugas ng plato. Pag sinabi kong ayusin yung mga damit, ayusin. Kaya sabi ko po sa inyo, hanggang ngayon, mula nung isang araw na hindi ako nagpupunta kila Chamami, message si Vivian. At ang feeling kasi niya ay ang feeling ng nanay ay parang lumalaban yung mga bata sa kanya. Siguro mahirap bang intindihin na yung mga bata ang nilalaban yung future, yung pag-aaral. Kasi kung sila ay naging tamad, hindi naman naging tamad masipag sa pag-aaral. Isang taon nakapag-Tagalog, nakapag-English, diba? Pinaghirapan yung isang taon na pag-aaral nila. Kaya nga nung na-honor sila, halos talaga maiyak-iyak ako, lalo na sa kay Vivian. Kasi si Vivian po, lahat ng mga kaklase, lahat, maraming kaibigan, lahat ng teacher gusto siya. I-smile lang yan kapag merong hindi siya naiintindihan. At ang maganda sa kanya, sa school, pag di niya naiintindihan, tatanong niya sa teacher. Kaya pagka nasa bahay yan, kalaro na si Chuchen, tsaka makikita mo talaga na na mabait. Kaya siguro sinabi niya kanina, nag-message sa akin na hindi gusto kita makasama, hindi dahil sa pera mo. Yun yung message sa akin. Kaya sabi ko nga, pagka dumating yung time na 18 at kailangan niyang bumalik dito at gusto niyang bumalik, di babalikin ko pa rin. 2 years na lang. So siguro sa ngayon kailangan niya sumunod sa nanay niya.
Pero dumating yung time, yun na, hihinayang ko 2 taon. Yung 2 taon na yun, pag nag-18 siya, magsisimula, elementary, mag-high school pa lang siya. Ganun pa lang, napaka ibang pag-aaral kasi dito. Kaya pag nag-18 yan, siguro yun yung time para bumalik siya dito. Yung time para magpatuloy niya yung pag-aaral niya. Kasi yun lang yung pwede kong ibigay. At least meron ako maisakatuparan sa pangako ko sa kanila na kapag tatapos sila ng pag-aaral. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari sa loob ng 2 taon. Yung 1 taon lang, napakatagal eh.